Ito po ang ating magiging topic for today. BBM, hindi na natutulog. Ano-ano ba ang klase ng mga taong hindi natutulog? Papag-usapan po natin yan. Chua, ilalaglag ng mga congressman. Oy, yan ang sinasabi ko eh. May maghuhudas diyan. Ninoy Aquino. Eto, tanong ko po sa inyo. Kayo sumagot ha. Pati na yung mga bashers kong pinklawan. Ano ba talaga ang katauhan nitong si Ninoy Aquino? Hero ba siya? Fall guy ba siya? O kriminal siya? Yan ang mga pag-uusapan natin ngayong araw na ito. Pero bago tayo magsimula, wag pong kalimutan. I-like po itong vlog na ito. Pagkapasok pa lang, like nyo agad at subscribe po kayo dito sa channel ni Coach Oli News PH. Yan, wag pong kakalimutan, Coach Oli, paki-check baka naman hindi pa kayo nakasubscribe, mag-subscribe po kayo. Hindi na po natin pagtatagalin, dediretso na po tayo agad-agad sa topic dahil kay Coach Oli, bida ang balita. Ito, pag-usapan natin. Merong bagong siniwalat si BP Sara na baon ni Bongbong Marcos. Ipapakita ko po sa inyo na tila pinangalanan na ni BP Sara na merong ding adik. Mamaya. Hindi lang po siya, hindi lang po. Meron pang iba. Pakinggan po natin. Failure. Siguro, ang failure is yung 10:30 pa lang ng umaga, amoy alak ka na. Ganito sila. Matindi po yung binitawan na yan. O imagine po natin. Okay? Sa isang katauhan. Sabihin mo na lang asawa mo, sige, taas ang kamay dito, yung asawa mo, 10:30 pa lang ng umaga. Amoy whiskey na. Amoy alak, matutuwa ka? Unless, bangag din yung asawa. Halimbawa, boyfriend mo, girlfriend mo, 10:30 pa lang ng umaga. Amoy alak na, matutuwa ka? Di ba? Lalong-lalo na presidente. Di ba? Anong ibig sabihin nito? Mamaya ipapakita ko po sa inyo kasi may connection to sa pagiging posibleng bangag. Mamaya tuloy po. Got ni Vice President Sara Duterte ang pagsabi ng palasyo na naging complete failure umano siya bilang kalihim ng Department of Education. Ang tinutukoy niyang amoy alak umano si Pangulong Bongbong Marcos. At ang insidente kung kailan daw niya yan naamoy na magsumiti siya ng resignation bilang DepEd Secretary noong June 19, 2024. Yun yung pag-alis ko, nagbeso-beso siya sa akin. Ew! Na-take mo yun, BP Sara? Oo, pagka ganyan, no? Naku, kadiri. Amoy alak, 10:30. 10:25, 10:30 naman. Amoy alak siya. At kung ako ang pahulain, kung ano yung alak na yon, whiskey. Nako, pambihira. Ako, wala akong dito. Maikwento ko lang saglit tatanong ko lang. Ito ba ay may kahulugan? Bakit? Naaalala nyo, ilagay po natin ito sa konteksto. Kailan lang binabanggit ni BP Sara na dapat magpa-drug test ang Pangulo. Tapos ngayon, ayaw ni Claire magpa-drug test ang Pangulo. Tapos anong sinabi? Anong nilabas na baho ni Bongbong Marcos? 10:30 pa lang ng umaga. Amoy alak na. Meron po akong nakikita. Ito po hindi ko alam. So, okay? Itatanong ko po sa inyo. Kasi medyo ligaw po ako dito. Pero may mga nagsasabi na ang Coke daw ay masarap hinahalo sa whiskey. Magandang combination daw yon. O kaya yung champagne. Pag tumira ka ng champagne or whiskey, okay daw ang Coke. Ayan ang sabi, hindi ko po alam kung totoo. Ibig sabihin ng Coke, cocaine. Wala po tayong alam dyan. Sabi, Coach Oli, ba't ang dami mong alam? Hindi po, minemensahe po sa akin. Sa tapatin ko po kayo bago tayo magsimula. Baka mamaya kasi didiscuss natin to. Baka mamaya sabihin ninyo, adik ako o gumagamit ako.
or before akong gumagamit. Sasabihin ko po sa inyo diretso-diretso. Ha? Titingnan ko po kayo sa mata. Mata sa mata. Kung kayo ay matagal nang nanunood kay Coach Oli, not even once nag-take ako, not even tumikim ako ng ipinagbabawal na gamot. Droga, cocaine, kahit po yung tinatawag na rugby or cough syrup, pati yung mga yon, wala po ako. Negative po ako sa mga yan. Kaya nga pwede tayo magpa-drug test. Kahit amunin tayo ni Bongbong, mag-drug test tayo araw-araw. Hindi po tayo natatakot. Nililinaw ko lang po, okay? Pero po kasi ako ay dating alcoholic. Oh, kaya sinasabi ko ito dahil naging kaugilayan ko yan. 10:30, amoy alak pa ako. Dalawa lang yan. Maaga kang pagkagising mo, tumitira ka na ng alak or may araw na nag-aalak ka pa. Doon po ako belong sa pangalawa. Alas 7 na, alas 8 na, may araw na umiinom pa. Kaya kahit anong gawin, pagdating mo ng 10:30, amoy alak ka talaga. Okay? Napaka-loser nun. Kung sinatawag nilang failure si BP Sara sa DepEd, napaka-loser nun. Naaalala ko nung panahon kong yon. At ngayon ay nakawala na ako sa ganong klaseng bisyo. Alak lang, never ang droga. Baka sabihin nyo, nagiging defensive. Hindi, maliwanag at least, di ba? Kasi nanonood ang mga kamag-anak ko dito, for sure. Alam nila na ako'y iwas na iwas dyan. At nagpapasalamat nga po pala ako. Hindi ako nagmamagaling dahil hindi po ako nag-take ng drugs. Hindi po ako mabait. Sabi ko nga sa inyo, alcoholic ako. Okay, naging babaero po ako. Inaamin ko po yan. Dati po yan. Pero gusto kong pasalamatan yung tatay ko sa langit. Dahil ako'y talagang masamang tao. Niligtas lang niya ako. It's not because I am good. Kaya hindi ako nagdroga. Pero niligtas lang ako ng ating Ama sa langit. And of course, pinapasalamatan ko rin yung aking Ama dito sa lupa dahil ang lagi kong naririnig sa kanya nung ako'y nagbibinata na, iwasan yung droga, masisira ang buhay nyo, masisira lahat ng pinangarap nyo, pamilya nyo, masisira sa droga. So iwasan nyo yan. Tumatak sa utak ko yun. Kaya ako ayaw kong saktan yung Ama sa langit at Ama ko sa lupa. Kaya iniwasan kong talagang tuluyan yung droga. Okay? So let's move forward. Ngayon, pinagko-combine daw yan para hindi ka, wala kang amats. So magko-cocaine, yun ang balita ko, magko-cocaine ka. Kasi meron talagang hindi na maalis sa sistema, naiintindihan ko yan, hindi na maalis sa sistema yung pag-aalak. Pero susundutan mo yan ng cocaine para ano na daw, walang tama. Isipin mo, kung papasok ka sa opisina, susundutan mo yan. Di ba? Para hindi ka mukhang lasing, papasok ka. Pero ang masama niyan, lumalabas sa bunganga. Kahit mag-mouthwash ka dyan, lalabas naman sa amoy ng katawan, yung pagiging alak kasi, bangag ka nga sa alak. Hindi ko po sinasabing addict si Bongbong Marcos. Pinapaliwanag ko lang, yung mga nagkukwento sa akin dahil tinanong ko patungkol, may connection ba ito? At bakit binabanggit ni BP Sara yung alak? Tapos, bakit niya nung katatapos nung konteksto na nanawagan siya ng drug test sa Pangulo? 'Di ba? So pagko-connect nyo na, ganyan po, titingnan natin. Ano yung pinapalabas ni BP Sara dito? Sa akin nga, posible, either napapagalitan to ng asawa. Kasi ganun, di ba? Pag asawa mo, 10:30 pa lang, amoy alak na, magagalit ka. Tama o tama-tama? Or, parehas kayo. Kaya parang sinasabi dito ni BP Sara, hindi ko alam kung addict din yung asawa. Or, baka napagalitan to ng asawa kung, alam mo na, kung umaga pa lang, amoy alak na. Pero hindi ko naman siya nakita nag-inom ng whiskey. Nakikita ko siya lagi umiinom ng champagne. Pero amoy alak siya at 10:30. Ayun pa.
Hindi ko siya nakikita pero champagne. May connection daw din yan. Pakituruan nyo ko, ilagay nyo sa comment section. Kasi yan na sinasabi sa akin, hindi ko maintindihan ano ba ang connection ng coke o cocaine sa champagne. Pakituruan nyo nga ako. Hindi dahil gusto ko matuto. Pero tatandaan po natin, ganito po, tuturuan ko kayo. hindi po ako nagsasabing expert ha. Hindi ako nagsasabi expert pero dahil sa edad ko ito natutunan ko. Pag ang babae nagsalita, o yun. Hindi ko pinagbibintingan si BP Sara, inaano ko lang. Kino-connect ko. Pag ang babae nagsalita, pakinggan mo yung hindi niya sinasabi. Di ba? Kasi ando doon talaga ang kahulugan. Doon sa hindi niya sinabi. Halimbawa, paalam ka sa asawa mo. Magbabar lang kami ngayong Sabado nights. Magsasabado nights kami ng aking barkada. Huwag muna tayo umalis, honey. Di ba ganon? Anong sasabihin ng asawa mo? Okay lang. Sige, bahala ka. Alam nyo ibig sabihin nun? Matutulog na lang kami ng anak mo. Magbabanding kami ng anak mo. Ganon. Pag ganon na sinabi sa'yo, delikado. Yan ang expertise dapat ng lalaki. Makita nyo yung mga salita sa likod ng hindi sinasabi. So tinitingnan ko, di ba? Ano yung champagne? So ipinagtanong natin, may connection daw yun. Hindi ko alam kung totoo, niloloko ko kasi hindi naman ako gumagamit. Pero kayo, matanong ko, may connection ba yung cocaine at champagne? Ano lang. Kasi may naalala ako before. May naalala ako. Meron kakilala ko. Hindi ko naman actually kakilala. Medyo sikat siya eh. Sikat. So, hindi ko siya personal kakilala. Bigla ba naman yung champagne inabot? Oo, ginawang waiter. May ginawa siyang waiter. 'Di ba? Ayun ang tinitira champagne. Isipin mo, formal gathering, no, kung ano. At isang mataas na tao gagawin mong waiter, champagne. Medyo 'di ba? Oo, kaya parang napagko-connect ko eh. May connection ba yung champagne? In the morning. Doon na-confirm. Ano? Kita mo? Pag ang babaeng umiti ng ganyan, doon ko na-confirm yung tas ganyang ngiti. Ano yan? Naku, delikado. Ano na-confirm mo, BP? Decision ko. Ayun, yung desisyon naman pala niya. Idinitalye pa ng bise kung paano raw siya pinilit kumbinsihin noon ng Pangulo na manatili sa gabinete at inalok pa ng ibang pwesto para rito. Hiningi pa nga raw ang tulong niya para sa eleksyon 2025. Kaya ang tingin ng bise sa naging tono ng Pangulo. Hindi iyon actions ng taong tumitingin as failure ako. Action yon ng taong tumitingin na kailangan niya yung trabaho ko. Ayun. Totoo naman yon, di ba? Failure ba yun? Kaya ito si Claire Castro, fake news ka. Ipadinay mo yan sa Pangulo, itong sinasabi ni BP Sara. Kung failure, di ba? Halimbawa, meron kang tauhan, meron kang empleyado, or meron kang co-worker na lang, sabihin natin, at nag-resign sa'yo, aalukin mo pa ng ibang trabaho? Manghihingi ka pa ng tulong? Ay, tulungan mo nga ako kay boss? O kaya, tulungan mo nga ako sa 2025 election? Mayroon bang ganong failure? Di ba? Ibig sabihin, kaya ka humihingi ng tulong sa isang tao sa eleksyon, ibig sabihin, alam mo yung tao malakas. Alam mo yung tao, nagawa niya yung dapat niyang gawin. Loko-loko ka na lang kung di mo pa naiintindihan yun. Ibig sabihin, hindi ka talaga naghahanap ng katotohanan. Naghahanap ka ng ibabato mo sa kalaban. Sinong nasa matinong kaisipan na alam mo, loko-loko,
o mahina o failure, hihingan mo ng tulong. 'Di ba? So, hindi ko alam saan nanggagaling yung sinasabi nilang failure ako as a Department of Education Secretary. Ang pagtawag ng palasyo na complete failure kay Duterte, sagot naman nila sa naunang banat ng bise na napag-iwanan ng estado ng edukasyon sa Pilipinas dahil sa mabagal na pagsabay ng bansa sa pagbabago. Si Palace Press Officer Claire Castro, hindi kumbinsido sa kwento ngayon ni VP Sara. Sa kanyang statement, sinabi ni Castro na mahirap raw paniwalaan ang mga kwento ng madalas nagiging source ng fake news. Sino fake news, Claire? Sabihin mo sino fake news, Claire. Anong sabi ni, papaalala ko, baka nakakalimot ka, Claire. Anong sabi ni Bongbong mo? Walang pumasok na baril sa KOJC. Napakadami. Anong sabi ni Bongbong mo? Hindi pa papasukin ng Amerikano. May ICC, may, anong tawag dito? Sa base militar, pinapasok dito. Anong sabi ng Pangulo mo? Hindi pa papasukin ng ICC, pinapasok ang ICC. Sino ang fake news? Tanungin ko. Ito'y tanong lang. Kung kayang sagutin ng Pangulo mo, addict ba siya o hindi? Magkakaalaman tayo kung fake news. Hindi ko siya pinagbibintangan. Gusto ko lang marinig kung i-deny niya o hindi. Diba? Lahat raw ng kwentong ito ay layong siraan ng Pangulo dahil nais siyang pababain ito sa pwesto para ang bise ang maging Pangulo. Bagay na tinawag niyang makasariling hangarin. Ikinumpara rin ni Castro ang Pangulo na maaga raw gumigising para sa mga event at meeting. Di tulad anya ng iba na tanghali na akong gumising. Meron ba namang hindi? Hindi tulad ng iba na tanghali na gumising, maaga gumising. Para mag-inom? Aanhin mo yung maaga gumising kung lasing. Aanhin mo yung maagang gumising kung bangag, kung amoy alak. Claire, wala ka talaga bang alam sa buhay? Hindi ko alam kung may asawa si Claire, pero matanong ko lang, kung sakali may asawa ka, hindi ko alam eh. Masaya ka dahil maaga gumising, magtatrabaho, pero amoy alak? Di ba? Sinong matinong babae na gusto yung asawa niya amoy alak, pero maaga nagtatrabaho? Baka sa gay bar nagtatrabaho. Di ba? Kung hindi ka nagagalit. Hindi ko sinasabi yung asawa niya. Example lang po yan. Di ba? Sino matinong asawa ang matutuwa? Presidente pa po ito. Hawak niya ang buhay ng milyong-milyong Pilipino. Magtatrabaho ka bangag. Pambihira naman. Napaka-loser naman ata nun. Paano ka gagalangin ng mga tao mo kung ganyan ka? Pero baka, ito pang isa. Maagang gumising o walang tulog? Nagtatanong lang ako, hindi ko alam Hindi ko alam kung anong tama ng cocaine. Hindi ko lang alam. May mga, again, sinasabi ko, may mga kwento. Hindi ko pinagbibintangan si Bongbong, kaya nga tinasabi ko, magpa-drug test tayo. Diba? Para yung mga sinasabi ni PRRD na bangag ka, ay hindi paniwalaan ng tao. Pero takot ka sa drug test, so ina-assume ng tao, addict ka. Yun, masisisi ba natin? Tapos kino-connect na nga nila, baka walang tulog yan. Hindi maaga gumising. Hindi pa tumutulog. Kaya laging gising. Di ba? Imposible namang maaga kang natulog, lasing ka. Unless nga, gumising ka ng maaga para mag-inom. Isipin mo, ginawa mong almusal yung whiskey o champagne. Pambihira. Clear naman pinagtatanggol mo pa nagbobo-bobo. Abogado ka ba? Ba't ang hina ng mo? Ang hina ng pangunawa mo sa mga bagay-bagay, hindi mo alam yan, Claire. Paano ka naging abogado? Kasalukuyan nasa The Hague ang bise para bisitahin ng amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina nakatutok. Next topic po tayo. Nako, eto, delikado. May hamon. May hamon sa'yo, Tambaluslos. May hamon. Si Yorme Isko kay Tambaluslos. Sige.
Lumabas siya ngayon. And I challenge him. He's a lawyer. Pwede ba magpatayo ng building ng walang building permit? Ayun. Pwede ba magpatayo ng building na walang building permit? Hindi mo kailangan maging grade 3 para hindi mo naiintindihan to. Yung abogado pa alam. Ang pinapatukuyan niya dito si Chua. Naku, delikado na. Ngayon nila imbestigahan sa Quadcom ang sarili nila. Congressman Joel Chua, pwede bang mag-demolish ng walang demolition permit? Isa pa yan. Pwede bang mag-demolish ng walang demolition permit? Chua! Abogado ka. At eto matindi. Binanatan, matindi talaga to. Matindi talaga to si Yorme. Binanatan ang Quadcom. Quadcom, plastic ba kayo? Yan ang sinasabi ni Yorme. Imbestigahan nyo to. Or imbestigahan nyo yung sarili nyo. Kasi ang problema sa inyo, ang linis-linis ninyo eh. Magkano lang yung iniimbestigahan nyo kay BP Sara? Kayo ilang milyon? Ilang milyon dyan sa flood control? Ikaw, nagtayo ka pa ng City Hall dyan sa bangketa. Nagtayo ka ng walang building permit. Naggiba ka ng walang demolition permit. Nako, alam mo, ito ay indirectly hamon sa'yo tambaluslos. Hinahamon ka ni Yorme Isko. Suntukan. Alam mo to si Yorme ha. Kahit gwapo to, matikas pa to. Hindi mananalo sa suntukan to si kahit malaking bonjing to si Tambaluslos maayos pa ang pangangatawan nito si Yorme. No? Anyway, hinahamon ka niyan, Tambaluslos. Sa'yo yan directed. Kasi alam naman natin, sinasabi ng iba, walang galaw sa kamera ng walang basbas mo. At yung Quadcom, aso mo yan eh. Loko-loko na lang. Ang hindi may alam nun. So, dinidirect yan. Oy, imbestigahan nyo to. 'Di ba? Ang gagaling nyo mag-imbestiga ng mga vloggers. Ang gagaling nyo mag-imbestiga ng patungkol kay PRRD, kay BP Sara. Tingnan natin ngayon kung kaya nyo to. Na? Kaya sabi ko sa inyo itong Congress, ipokrito. Hindi ko po nilalahat. Baka mag-react naman si Richard Gomez ha. Isang lang ang paligo lamang mo sa akin. Hindi. Gwapo yung gwapo. Baka mag-react. Hindi po lahat. May mga matitinong congressman dyan. So, huwag kang pumuyok kung hindi ikaw guilty. Pero marami dyan ipokrito. Wala na silang ginawa. Quadcom, may nagawa ba yan? Sila nga itong, naku, ang dami yung problema sa flood control. Wala kayong ginagawa. Ngayon naman si Joel Chua, tingnan natin anong gagawin nyo, yari kayo. Eto si Yorme Isko. Eto lagi ko sinasabi sa mga kakilala ko. Si Yorme, pag ginawang parang Davao ang Maynila, walang krimen, walang adik, pwede kang maglakad sa kalsada ng matahimik at malinis. Yorme Isko, sooner or later will be our next president. Maybe not 2028, but yung mga following, nako, sabi ko sa inyo, yung impact na ginawa ni PRRD sa Davao, magawa niya sa Maynila, this will be our president. Anong tawag doon? Resibo. Hindi kuda. Yung iba kasi, walang resibo. Anong meron lang? Apelyido. Adik naman. Wala ako pinagbibintang, wala ako sinabing pangalan ha. Ito ang mga tanong ni Manila City Mayor Isko Moreno Dumagoso kay Manila 3rd District Representative Joel Sumagot ka, Chua, ha? Sumagot ka dyan. Chua. Kanina, ipinag-utos ni Manila City Mayor Dumagoso ang pagkakandado at pagkumpiska ng mga heavy equipment at iba pang mga kagamitan na pang-construction sa isang bakanteng lote sa Alvarez Street, corner Avenida Rizal sa Barangay 334, Zone 3. Ayon sa Manila LGU, dating covered court ang naturang lote na nagsisilbing satellite offices ng City Hall na nasa pangangalaga ng Public Recreations Bureau. Pero
iligal itong giniba upang bigyang daan ang proyekto ni Congressman Joel Chua. Ayon kay Mayor Isko, hindi ito maitatanggi dahil mayroong pangalan ang kongresista sa proyekto. Ilan niya sa Yan kasi kayabangan. Yan. Yung mahilig maglagay ng pangalan. Core ninyo kasi pera naman ng taong bayan, ilalagay nyo dyan. Tapos yung iba kinukurakot pa. O, di sa'yo nga yan. O, Chua. O, alam mo, kailangan natin yung mga ganitong klaseng politiko. Yorme, Magalong, Biko. Yung mga bago na talagang merong tikas. Yung talagang sub-sub sa trabaho. Hindi puro optics. Unlike Marcos na puro optics. No, pero eto masasabi ko. Grabe na ang nangangamoy na basura sa kamera. Yung mga taong dapat nagtatanggol sa atin. Wala po akong inaano. Kailan nyo po kami ipagtatanggol? Hindi po tayo nananawagan ng rebellion, okay? Pero meron namang legal na paraan na naaayon sa batas na dapat ay pinoprotektahan ninyo ang konstitusyon. Pinoprotektahan dapat ninyo ang taong bayan. Kailan kayo kikilos? Nagtatanong lang po. Grabe na po. Talamak na po ang nakawan sa bayan natin. I'm sure alam nyo yan. May intel kayo eh. Matagal na kayo sa gobyerno. Kailan nyo gagampanan ang inyong responsibilidad sa taong bayan? Kung kailan ubos na tayo at baon na tayo sa utang? Baka naman, totoo yung sinasabi ng mga nadidinig kong kaibigan. Bayad na din kayo. Kaya hindi kayo gumagalaw. Tanong lang po yun, ha? Huwag po kayo magagalit, hindi po tayo nagtatawag ng rebellion. Ang tinatawag natin ay kailan kikilos yung mga inaasahan natin kumilos ng naaayon sa batas. Kailan? Diyan lang kayo sa tabi. Anong silbi nyo dyan? Tinanggal sa lugar ang daycare center at mga opisina ng senior citizens. Naghihimutok si Mayor Isko dahil walaan niyang permit mula sa lokal na pamahalaan ang proyekto. O ngayon ay challenge Congressman Joel Chua to investigate himself. Sinabi ko na sa inyo may gobyerno sa lungsod ng Manila and it is called City Government of Manila, not City Congress of Manila. May babala naman ang alkalde, hindi lamang kay Congressman Chua, kundi maging sa iba pang mga kongresista na nagpapatayo ng mga proyekto sa lungsod na walang kaukulang permit. Nako, Abante, si Abante Bayani, nagtatanong lang ha. Ako, yung mga kala mo ang lilinis. O, akala mo mga kung makapag-imbestiga kay BP Sara. O, kayo mga congressman dyan, natalo pero nakaposisyon. Or akala mo malilinis. O, humanda kayo kay Yorme. Sabi ko sa inyo ang buhay, tapat-tapat lang. Alam niyo ang buhay? Panapanahon lang. Bigyan ko kayo magandang halimbawa. Si Marcoleta, kung duru-duruin nyo before, naalala nyo? Kung duru-duruin nyo, ganun-ganun na lang. Ano ngayon? Kayo ngayon, lumalabas yung baho ninyo. Dati na lang. Namamayagpag ang Aquino at Marcos. Ngayon, kahit magsama yung puwersa nyo, hindi aabot. Let's go straight to the point. Yung real facts. Kahit magsama kayong dalawa, hindi man lang aabot sa 30% ng supporters ng Duterte. Di ba? Nabigyan kayo ng pagkakataon.
Hindi nyo ginampanan ng maayos. Kung hindi sila hihinto sa pang-aabuso nila sa kanilang kapangyarihan, papapanagutin ko sila. Hindi ako, wala akong no hard close ako sa kanila. Sa totoo lang. May gobyerno na sa lungsod ng Maynila. Yorme, salute ako sa iyo ngayon pa lang. Pero talaga namang lalo kang mamahalin ng taong bayan. Ang daming magmamahal sa iyo pag pinakulong mo yan si Chua. O sabihin na lang natin kung hindi makulong, panagutin. Sana hindi niingas kugunto si Yorme. Dire-diretsuhin niya si Chua. Pero as I know, si Yorme talaga pag sinabi, ginagawa. Tingnan natin, abangan natin kung anong kalalagyan nitong si Chua. Ang sarap niyan. Yorme, ang sarap niyan. Anong araw, baka nagagawa nila, nabobola-bola nila yung mayor. Baka hindi nabobola, Yorme. Baka naman may alam mo na, may kasunduan yan. na ng UNTV News and Rescue ng reaksyon si Congressman Chua hinggil sa insidente at inaantabayanan ang kanyang ibibigay na pahayag. JP Wala na, hindi ka na nakasagot, Chua. Magtago ka kay Tambaluslos. O kaya magtago ka kay Abante. O kaya magtago ka na rin kay Claire. Ha? Wala ka na. Yari ka na. Nunez. Next topic po tayo. Ito, pag-usapan po natin itong patungkol kay Pastor Kibuloy. At ako'y naniniwala, may kinalaman si Pastor Kibuloy sa flood control na bulilyaso. Pakinggan po natin ito. Matapos kumpirmahin ng Philippine Ambassador to the United States, Jose Manuel Romualdez, ang extradition request ng Amerika para kay Pastor Apollo Kibuloy, hiniling ng kanyang kampo na huwag muna itong pagbigyan. Sa isang pahayag, sinabi ng kanyang abogado na sana daw hayaan ng gobyerno na maaksyonan muna ng mga korte sa Pilipinas ang mga kaso dito ni Kibuloy bago magdesisyong ilipat ang pastor sa Amerika. Nahaharap si Kibuloy sa kasong sexual and child abuse sa Quezon City Regional Trial Court at qualified human trafficking sa Pasig City RTC. Habang meron naman siyang kaso sa Amerika na sex trafficking, conspiracy at bulk cash smuggling. Puna naman ng isa pang abogado ni Kibuloy, kaduda-duda raw ang timing nito. Makikita rin daw ng mundo na sunod-sunura ng Pilipinas sa banyagang kapangyarihan kung ibibigay ulit ng isang Pilipino sa ibang bansa, lalo't nililitis na si Kibuloy sa mga korte sa Pilipinas. Hinihingan namin ang pahayagang Malacanang Ito po, okay. Tingnan muna natin dito. Dito malalaman natin kung talagang tayo ay tuta na ng ibang bansa. Kung yung ating presidente ay wala ng silbi, kung yung ating presidente ay weak. Dahil kung itong si Pastor Kibuloy ay ipamimigay sa ibang bansa, gaya ng ginawa kay PRRD, wala na talagang paninindigan to. Bakla na itong ating presidente. Weak na itong presidente natin. Alam nyo, nililitis na yung batas dito. Ay, nililitis na yung kaso ni Pastor Kibuloy dito. At itong issue ng extradition sa US ay lumabas na ito noong June. Okay? Pero, ngayon lang binalita. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, may connection itong si Pastor Kibuloy, itong balita ni Pastor Kibuloy sa flood control projects. Kasi gagawin itong pantakip. Iyan po ang style ng gobyerno. Naalala nyo yung may namatay na adik kasama ang isang mataas na opisyal ng Pilipinas sa Amerika. Anong pinantakip? Kinidnap si PRRD. Dinala sa ibang bansa para mapagtakpan yun. Ngayon naman, ang plano nila para mapagtakpan yung baho ng flood control project, yung ghost projects na yan, kikidnapin na naman si Pastor Kibuloy, yan ang binubuhay nila. Matagal na yan eh. Hindi naman umuusad yan. Bigla niyong nilabas ngayon. Anong... Sige, subukan nyo ng subukan. Patayin. Hindi matatapos yung balita na yan. Dahil ilang session pa yan sa Senate.
at hawak na yan ni Marcoleta. Kaya tandaan ninyo, yung baho ninyo, maalingasaw na, mabaho na masyado. Kahit ilang carpet pa ang itabon nyo sa tae dyan, mangangamoy at mangangamoy dahil sa sobrang tae. Pasensya na po sa salita sa mga kumakain, pero ganyan po kasi. Ano sinabi ko sa inyo before? Humanda tayo. Maraming ilalabas ang kampo ni Tambaluslos at kampo ni Marcos na balita para mapagtakpan to. Itong flood control projects. Ito na, isa ito. Ito pa sasabihin ko sa inyo. Marami pang kasunod. Mag-iingat tayo. Baka si Pastor Kibuloy kidnapin din. Hindi lang si Pastor, baka marami pang ilalabas na balita para mapagtakpan. Yung something big. Nito. Nilinaw naman ng Department of Foreign Affairs na hindi ito tumanggap ng extradition request ng Amerika para kay Kibuloy. Ipinadala daw ang mga dokumento sa Department of Justice nito pang Hunyo. Sabi naman ni DOJ spokesperson Asek Miko Clavano, wala pa raw extradition request na pinapadala sa kanila. Ang regular daw na proseso, dapat matanggap muna ng DFA ang extradition request para mai-endorso sa DOJ. Pero dahil wala pang natatanggap na request ng DFA, hindi rin opisyal na matatanggap ng DOJ ang ganitong request. Ayan. Ang liwanag po, no? Ang liwanag po. Dapat daw matanggap ng DFA. At sabi ng DFA, wala silang natatanggap na extradition request galing sa Amerika para ipadala si Pastor Kibuloy doon. Dapat daw ang DOJ. Ang sabi naman ng DOJ, wala silang natatanggap din. Dapat yan ay dumaan din sa DFA. Sino nagsasabi ng totoo? Walang natanggap ang DFA, walang natanggap ang DOJ. Bakit may balita? Yan sinasabi natin eh. Gusto lang talagang pagtakpan. Etong baho ng ghost projects ng maraming involved na bata ni Tamba. Di umano. Diba? Simple. Isa nang galing yung balita. Walang natatanggap ang DFA, walang natatanggap ang DOJ. Pero nasa balita. Ay, sino nagre-request? Romualdez daw. Ibang Romualdez. Nasa balita na agad, pare-pares pala kayong walang natatanggap. Masyadong halata. Yun ang sinasabi ko sa inyo eh. Yeah? Sagutin nyo ng maayos. Sino ang nakinabang ng bilyon-bilyon dyan sa flood control? Huwag nyong gawing fall guy yung ibang tao. Pambira kayo. Ginamit na nga ni Risa yung mga witnesses para idiin to si Pastor Kibuloy. Wala naman talagang kasalanan. Same thing. Kung anong ginawa kay Tatay Digong, ganyan din ang ginagawa kay Pastor Kibuloy. Bakit? Number one supporter. Number one. If you know, you know. Number one supporter. Number one na malapit kay Tatay Digong, bukod sa mga kamag-anak, si Pastor Kibuloy. Mas malapit pa to kaysa kay mas matagal silang magkakilala ni Pastor Kibuloy at saka si Tatay Digong kaysa kay Bongo. Ganun po yan. Next topic. Pag-usapan natin itong si Ninoy Aquino. Ano ba talaga to si Ninoy Aquino? Hero ba ito? Fall guy o kriminal? Ba't ko nasasabi? Kasi yan ang inano nila ngayon, yung kamatayan ni Ninoy. We've been consistent that there's no reconciliation without justice. No? So for as long as there's no recognition of the atrocities that were committed under the Marcos dictatorship. Wala pang aasahang pakikipagbati. Ito ang posisyon ng pamilya Aquino nang tanungin kung bukas ba sila sa pakikipag-ayos sa pamilya Marcos. Ayon kay Kiko Aquino D., apo ni former Senator Ninoy Aquino Jr., hanggat hindi kinikilala at pinananagutan ng mga Marcos ang mga naging biktima noong panahon ng martial law, malabo na mayroong reconciliation na mangyayari. Utoy, teka muna, Utoy, maputol kita, Utoy. Ito nakita ko yung pasigaw-sigaw nito sa rally. Parang abnoy. Hindi ko sinasabing abnoy ka ha.
Yung ginagawa mo parang abnoy. Hindi titingnan ninyo. Nakita niyo yung video nito na sigaw ng sigaw sa ano, tapos gumaganon pa sa Senate? Ay, sige nga. Ulitin ko, hindi ko sinasabing abnoy, pero hindi ba parang abnoy yung galaw nitong mama na ito? Paalala ko lang, Utoy, ang sabi niya, wala daw reconciliation, walang pagbabati between Marcos at Aquino hanggat hindi nananagot ang mga Marcos, hanggat walang hustisyang nagaganap. Paalala ko lang sa'yo. Ha? Mga kamag-anak nyo, dalawa naging presidente. Bakit hindi nyo pinanagot? Baka nakakalimot ka. Anong ini-expect mo? Ito, sa tingin ko to, sinasabi niya hindi siya tatakbo. Pero taga nyo sa bato, tatakbo ito. Epal. Masyado ng epal. Mukha namang abnoy. Epal masyado. Di ba? Lagi nasa TV, ang lakas ng pamilya mo. Sino lang ang naging presidente na mag-ina o magtatay? Marcos Aquino lang. Ba't di nagawa ng pamilya mo? Ito nga nakakapagtaka. Ha? Hindi ba nyo natatanong? Dumaan si Cory Aquino. Hindi na solusyonan kung sino ang pumatay kay Ninoy. Dumaan si Pinoy, anak niya. Hindi na solusyonan kung sino pumatay kay Ninoy. Hindi ba kayo nagtataka doon? May mga nagsasabi, lalo na yung mga dilawan, hero daw si Ninoy. Yung iba naman sinasabi, fall guy daw si Ninoy. Kaya itinago yung totoong pagkamatay. Hindi ko po alam kung yun ay totoo. Pero tama yung sinabi nila eh. Dalawang powerful na Aquino, tatay at ay anak at asawa, hindi na solusyonan. Wow. Ang lakas nyo. Ang lakas nyo ng mga panahong yun. Wala kayong nagawa. Hindi nyo rin nakuha yung hustisya sa Marcos. Or may nagsasabi din na pati din si Ninoy ay kriminal. Kaya itinago na lang yung totoong dahilan. Hindi na lang sinolusyonan. It's not for me to judge. Hindi naman ako judge. Dinidiscuss ko lang dito yung mga sinasabi ng tao. At pinapaalahanan kita, Utoy, baka nakakalimot ka sa history. Di ba? Baka nakalimot kayo. Dalawang Aquino po nakaupo mataas na posisyon. May mga senador pa. May nagawa ba kayo? Bakit? Yan ang tanong mo. Yan ang tanong mo sa angkan ninyo. Anong nangyari? Ba't hindi nasolusyonan? Kasi alam nyo kung bakit? Ba't ko pinatatanong? Yan ang tanong ng maraming Pilipino ngayon. Bago kayo mag-ingay, yan ang sinisigaw. Gusto nyo marinig ang sigaw ng totoong mga Pilipino? Marami yan ang tanong. Kaya nagtataka sila, sigaw kayo ng sigaw, hindi niya nga nyo nagawa yung responsibilidad nyo. As long as there is no such recognition, I don't think there's much to say between our two families. Samantala, kumpara noong nakaraang 2024 na ginawang August 23, ang Ang dami. No, ang dami. Siksikan. Ang dami sigurong pulis dyan. Ang dami nagsisiksikan. paggunita ng Ninoy Aquino Day, Lakas talaga ng dilawan, no? Ang dami. Ang dami ng Ninoy Aquino. nanatili itong August 21 ngayong taon. Ayon sa mga taga-suporta ni Ninoy, huwag nang pakialaman ng Pangulo ang petsyang ito. Pwede naman palang hindi gawing holiday economics, di ba? So it works even better. Now my advice is, for all those who continue to do initiatives to make the people forget, siguro tigilan na po natin. Huwag ka na makialam, Marcos, ha? Huwag mo na raw pakialaman yung dilawan. Hiwalay daw sila. Yung ganon.
Anya, ang pagkamatay ni Ninoy ay hindi isang simpleng holiday, kundi parte ng kasaysayan na nagpabago ng landas ng bansa. Para naman sa historia na si Chow, Ito lang ang sa akin din. Marami nga ang dilawan or pinklawan, kinakain na yung sinuka nila. Di ba? Nakikikaalyado na nga kay Bongbong Marcos. Don't tell me, hindi nyo alam yun. Kayo mga dilawan, hindi nyo alam. Oh, kaya nga pumuputok yung butsi ni Trillanes. Ah, nako kayo, oh. O sa mga hindi ko pa po subscriber sana paalala lang, subscribe po kayo sa channel na ito at sana i-like nyo rin tong video na ito. Ulit, Coach Oli, subscribe po kayo. Maraming salamat po sa mga nanonood at see you again tomorrow. God bless everyone.